Okay, meron po tayong mapapakinggan sa Bilyonaryo News, yung agenda weekend po na Bilyonaryo News. It's about Digong, yung mga pagtuturo niya mismo sa kanyang mga tauhan, yung pagtuturo niya. Kaya nga nagkaroon ng humanity against Duterte, yung pagpatay ng karamihan sa kanyang EJK na merong reward na pinag-uusapan. Po, mapapakinggan po natin ito. Mula pagiging alkalde hanggang sa pagkapangulo, kakabit na ng pamumuno ni FPRRD ang kontrobersya mula Davao Death Squad hanggang war on drugs na naging sanhi para siya ay mapusasan at inipad pa ibang bansa. Ngayong pinangalanan ng kanyang mga kalyado bilang kapwa-akusado, balikan natin kung ano ang naging kalakaran sa ilalim ng kanyang liderato. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Alam ng mga pulis sa ating na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watchlist, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Dati na rin lumitaw ang isang police officer para kumpirmahin ang di umano'y reward system sa mga pulis kapag may pinapatay sila. As early as 2009, pinansinan ng international group na Human Rights Watch na kailangang maimbestigahan ang nagngangalang Davao Death Squad, isang grupong umano'y responsable sa targeted killings sa Mindanao, kabilang ang sa Davao City. Naniwala ang grupong hindi random ang pagkamatay ng mga biktima nito at sangkot pa mismo ang mga pulis habang suportado raw ito ng mga opisyal ng gobyerno. Base naman sa tala ng ICC, 1980s pa raw may common plan ang nasabing grupo. Ang grupo raw ay hindi basta rogue vigilantes, kundi may malinaw na hierarchy at command structure kung saan kinakailangan muna ng approval bago isagawa ang pagpatay. Ang mga target ay karaniwang pinaghihinalaang drug pushers o users o petty criminals gaya ng mga magnanakaw. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na rin ang kalaunay nagsabing si Senator Bato de la Rosa na nooy PNP chief ay bahagi nito. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Si Digong Chief yan, of Police, sa salita. Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nagkakaupo yan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Yari si Bato. Sinabi rin ni FPRRD sa isang Senate hearing na inutusan niya ang mga pulis na i-provoke ang umano'y mga sospek para manlaban at nang sa gano'y may dahilan daw ang mga pulis para patayin sila. Pero sa ilang mga panayam, itinanggi ni De La Rosa ang pagiging bahagi ng Davao Death Squad. Habang sigo, muli naman hinalungkat ng netizens ang video niyang ito na naghahayag din umano ng reward system. Nabanggit rin po niya, nandiyan po rin po yung reward na sinabi noon. 1 million po sa mga ninja cops patay. Pag buhay, kalating million lang po. Pag lumaban, 2 million. Ayon sa nooy testimonya ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa isang House Quad Committee hearing, may kota ang mga pulis manukhang ng di umano'y drug users at pushers. Kadalasan ay umaabot ito sa 50 to 100 households per day. Sa papel, ang tokhang daw ay dapat pagkatok sa bahay ng akusado at pakikipag-usap dito. Pero naging notorious daw ito sa operasyon na nagdulot ng madugong pagpatay. Umabot ang tokhang sa reward system na anyay pumapalo pa raw minsan ng 600,000 pesos. Alam daw ito ng halos lahat ng opisina ng PNP nationwide. Si Espinido ang nooy chief ng Albuera, ang lugar ni dating Mayor Rolando Espinosa na nooy drug suspect at namatay sa kanyang selda noong 2016
sa gitna ng isang police operation. Tingin ng ICC, si FPRRD ang nooy head ng Davao Death Squad. Isa ito sa mga nilalaman ng warrant of arrest sa kanya ng International Tribunal. Ayon naman sa inilabas nitong listahan ng co-perpetrators umano ng dating Pangulo, may otoridad at kontrol daw sa unit ng mga pulisya si De La Rosa. Si Senator Bongo naman na malapit na aide ni Duterte, may papel daw sa koordinasyon sa pagitan ng dating Pangulo at ng mga opisyal na sangkot sa operasyon. Mariin nang pinabulaanan ni Go ang anyay unfair at walang basihang aligasyon na co-perpetrator siya ng dating Pangulo. Highest standards of integrity, transparency at dedication to the welfare of Filipinos ang naging sandigan daw niya sa kanyang career. Hindi rin daw niya hahayaan ang baseless accusations na ito para hindi niya gawin ang kanyang mga responsibilidad bilang senador. Sa tala ng grupong PREDA, mula 1998 hanggang 2016 pa lang, nasa 1,425 na individual ang nasawi dahil sa Davao Death Squad. Humigit kumulang 6,000 naman daw ang nasawi sa EJK mula 2016, ayon sa tala ng human rights groups. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Billionaire News Channel. So, sa bibig nila mismo, sa bibig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya pala ang pinuno ng Death Squad doon sa Davao, DDS. Tinuro si Bato. Kaya pala nagtatago ang batong ito. Oh, si Bongo. Ano sabi ni Bongo? Pag nakapatay ka ng Ninja Cups, 1 million. Pag nabuhay, kalating million. May reward system. Maging sa mga civilian, meron din. Naalala nyo pa si Rowena Garma na General Manager ng PCSO. Ayun, state witness. Siya ng ICC. Apo, siya ang nagbulgar nun kay Bongo. Kumbaga parang ganito, Duterte, yung pera bigay kay ko. Sigo naman, ibibigay niya doon sa membro ng Iglesia ni Cristo na pinangalanan ni Garma, si Leonardo. Sa isang pagkakataon din po, ang sabi ni Duterte, kanyang pagsisinungaling. Napanood ko yun eh. Sabi niya, hindi naman ako namili ng Iglesia ni Cristo eh. Mga ilang araw, pinalabasan naman yung isang video niya. Kaya daw niya pinili yung Iglesia ni Cristo kasi mapagkakatiwalaan sa pera. So, si Leonardo. Ngayon, ang balita ko, nagtatago na yun. Kasi nga, may warrant of arrest na siya. Diyan mo makikita po, sa mismong bibig nila. Nagdi-deny pa sila ngayon. Deny dito, deny doon. Pero silang mga video eh. Kaya nga kinalap ng Billionaire News yun para walang hindi sila makasuhan. Hindi mo pwedeng kasuhan ng Billionaire News. Bakit? Yung mukha mo nakikita, nagsasalita eh. Kaya alam niyo po yung pagpatay ng tao. Even in the Bible po, merong kong Bible dito, para lang maliwanag, Kung titignan po natin itong New Testament, sa Lumang Tipan pa lang doon sa Exodo, huwag kang papatay. Sa chapter 20 verse 13, Exodo yun. Kung dito naman po sa Bagong Tipan sa Roma, meron nakalagay dito. Pero walang sinabing pumatay ka eh.
Ito babasahin ko ha. Roma 13:1. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sino ba'y pinuno ng pamahalaan? Mula sa presidente hanggang pababa, hanggang barangay level. No? Sapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalang umiiral ay tinatag ng Diyos. Yan, Roma 13:1 yun. Verse 2. Kaya nga, ang lumalabas sa pamahalaan ay lumalabas sa itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sino man lumalaban. Ang Pilipinas po, wala na yung death penalty. Na-abolish na yun, ano? Na-abolish na. Tanda ko sa panahon ni Tita Cory, pinatanggal na yun eh. Tres. Kaya, ang pamahalaan, pwede siyang mamarusa. Kaya nga merong hukuman, dalhin mo, idemanda mo, ayan ang hukuman ng magbigay ng atol. Tres. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang wag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. 4. Verse 4. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Isipin niyo po, mula sa presidente hanggang barangay level. Lingkod pala sila ng Diyos ayon kay Apostol Pablo. Ngunit, matakot ka kung gumagawa ka ng masama. Si Bato, nagtago na. Ibig sabihin, pero siyang masamang ginawa. Tinuro siya ni Duterte, sabi niya, yan, Senador Bato, DDS yan. Ano yung DDS? Davao Death Squad. Patay. Sapagkat sila'y talagang may kapangyarihan magparusa. Hindi sinabing magpatay ha. Pero ang ginagawa ni Digong, sabi niya, napakinggan niyo, pag may nahuli kayo, mag-provoke na umamon sila para mapatayin nyo sila, sabi niya. Para may dahilan. Kaya nyo sila pinatay kasi nanlaban. Pero ang totoo, ang utos, i-engage nyo silang lumaban. Sila yung mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Mula presidente hanggang barangay level, meron silang karapatan magparusa, pero wala sinabing pumatay. Kasi nga, bawal sa Diyos. Exodo chapter 20 verse 13, huwag kang papatay. 5. Kaya nga, dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil iyon ang matwid. Yan ay matwid. Kaya tayo pong mga tao, ayon po sa Biblia, yung kay Apostol Pablo, pasakop tayo. Ay, kung gumagawa ka masama, sabi niya, matakot ka sa gobyerno. Kasi yung gobyerno may otoridad para magparusa. Walang nakalagay pumatay. Kaya tayo pong mga Pilipino, lalo na ako, takot ako sa gobyerno. Bakit? Meron siya kapangyarihan magparusa. Pero dapat ang gawin sana nila, sa bagay, yung ginagawa ni Duterte, sabi niya, pagka nakahuli kayo, engage yung lumaban. Para may rason, kaya nyo siya pinatay. Kasi nanlaban. Kaya, ang lumalabas nung araw, kahit hindi nanlaban, anong dahilan ng pulis? Di ba to? Nanlaban. Puro na lang nanlaban.
Ito, yung nakaraan, di ba, sinintesya na yung tatlo. Yung pumatay doon sa taga-Caloocan, yung bata. Oh. Habang buhay ang bilanggo, yung pulis, tatlo. Kawawa yung pamilya nito. Dahil lang sa kanila. Kasi nga may reward eh. Pag ninja ka pag pinatay mo, milyon ang pinag-uusapan. Oh, di ba narinig niyo si Bongo, si Garma? Hanapin niyo yung Garma. Nang ibulgar niya si Leonardo ng membro ng Iglesia ni Cristo na itinayo ni Yumaong Felix Manalo Isagod na Antikristo at kampon ni Satanas. Oh. Nainamin ni Digong, maingat daw sila sa pera. Kaya pinagkakatiwala niya ang Iglesia ni Cristo. Kita niyo? Kaya ngayon, ang akala nila, kaya nga, kung inyong mapasin nung araw, nung bago ngo po si Bongbong at saka si Sara, di ba nagrarally sila ng maisog? Kung saan, pero napapaya sila, wala silang audience. Yung audience nila, puro DDS lang eh. Gusto nilang makuha yung kapangyarihan kay Bongbong. Yung pala, hindi pumayag ang Diyos na makuha yung kapangyarihan kay Bongbong. Bakit? Meron pala silang masamang agenda. Alin yun? Pagtakpan yung ginawa ni Duterte. Siyempre, kung naupo nga naman si Sara, di wala nang bulgaran. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pinasangkapan niya si Bongbong para mabulgar yung kaanumalyan sa panahon ni Mayor Duterte, Vice Mayor Duterte, Presidente Duterte. Naging congressman pala siya. Naging Vice Mayor, Congressman, at saka naging Presidente. 4. Para mabulgar lahat ang ginawa niya. Kaya nung nagreklamo po yung mga Pilipinong kapwa-tao natin na kasi wala silang nakuhang justisya rito eh. Wala silang nakuhang justisya. Kaya napunta sila sa ICC at doon po sila nagkamit ng justisya. Nung araw, ayaw nga umaten ng hearing ito si Duterte. Lagi sinasabi ng kapwan, mahina yan, 80 na, mahina yan, wala nang kakayahan, mahina na, ganito, ganyan. Kaya hindi pumayag ang ICC. Hindi pumayag ang ICC. O ngayon, naka-schedule sa 23. Confirmation of charges against Rodrigo Duterte. Humanity, yung pangkalahatang kriminal na ginawa niya sa kanyang kapwa Pilipino. Alam niyo po ang nakikita ko dito, uhaw na uhaw siya sa dugo ng mga Pilipino, kapwa niya Pilipino. Uhaw na uhaw. At ang mga tao naman, tuwang-tuwa sila. At hanggang ngayon, tuwang-tuwa sila. Tingnan mo sa social media. Duterte pa rin kami, kahit wala na. Nalusaw na ang utak. Nalusaw na ang utak. Kaya, ditong nakaraan, naglabas na ng yung co-perpetrator ni Duterte. Yan. At ang isang co-perpetrator ni Duterte, yung dati niyang Justice Ed, si Aguirre. Ngayon, nangangatwiran, sabi ko nga sa kanya, Aguirre, doon kayo sisi mga twiran. Si Bongo, ayan, lagi nangangatwiran. Si Bato, hindi makapangatwiran kasi tago-tago pa mo rin. Yan. Yung mga iba, sabagay yung isang pinangalanan, yung Koskola, patay na yun dati ding chief of police ng Davao yun. Yan. Kaya, natutuwa naman po, mas maganda para may nila yung kanilang side.
Ang problema, alam niyo po anong problema? Pag napunta ka sa ICC, kumuha ka ng abogado, yan ang problema, yung bayan. Nakakatiyak ba kayo itong mga co-perpetrator ni Duterte? Tutulungan niya sila sa bayad sa abogado. Palagay ko isang bagay yun ang inaano nila yung lagot kayo. Sabi nga ni Congressman De Lima, noong panahon nila, ang yayabang nila na walang yabang. Napalitan ng ano? Takot, siyempre. ICC, hindi nagbibiro yan. At saka sa ICC, hindi mo masusulan yung mga judges dyan. Kaya nga, na sinabing may sakit daw, hindi pumayag ang ICC. May sariling doktor ang ICC. Yun ang pinaniniwala nila, yung doktor nila. Kaya sino man doktor, dalhin mo doon, walang kwenta yan. Yung mga senador na Duterte, nagbotohan pa sila, humingi silang tulong sa Supreme Court na 15-3. Anong sabi ng ICC? Bakit? Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Kaya, yung grupo ni Cayetano, Tenke at Caldero. Kaya tandaan niyo yan, kaibigan. Hindi po nagbibiro ang salita ng Diyos. Maging sibilyan ka man anong ginawa mo, meron po lapat na parusa yan. Tatandaan niyo po yan. Kaya sabi ng Biblia, tingnan natin. Yung ginawa natin nung tayo nabubuhay sa lupa, yun po yung pagsusulit natin. Pagpatay na tayo. Pagpatay na. Dito po sa 14:12 ng Roma. Kaya lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Dito lahat na magbibigay sulit, patay na po yan kasi magsusulit ka na sa Diyos. Doon na po yan. Sa korte sa langit. Hindi na dito sa lupa kasi itong lupang ito susunugin ng Diyos. Ngayon, yung ibang simbahan, ang sabi nila, mamanayin daw nila yung lupa. Di pa na, antayin nyo, susunugin ng Diyos sa lupa. Dito pa. Meron pa nakalagay, sabi ni Pablo. Ito po, babasahin natin yung sinabi ni Pablo. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 10. Sapagkat bawat isa'y harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya nabubuhay pa sa daigdig nito. Yan. Alam niyo po, yung ginawa mo nung nabubuhay ka, kaya pag namatay ka, ipagsusulit mo yan, kaibigan. Akala nila, mamatakasan nila yung mga korte-korte dito sa ICC. Sa langit, wala po kayong takas. Akala ng mga ito, itong mga wanted na ito eh. Ang dami ng wanted din sa Pilipinas. Puro aliporos ni Duterte. Ba't kaya sila natatakot? Samantalang ang gusto ni Bongbong, daan sa batas. Daan sa batas. Ibig sabihin kaya sila nagtatago, guilty sila. Guilty. Kung hindi ba guilty, ba't di sila sumuko? Tignan nyo si Ramon Revilla, sabi niya, wala ko alam dyan. Sinabi pa lang na lumabas yung warrant of arrest, di ba? Nagpunta na siya. Di ba? Nagpunta na siya. Doon na nag-stay sa India, kinabukasan. Minagshot na siya. Di ba? Kasi naniniwala siya, wala siyang kasalanan. Ayan na po natin ang hustisya, ang justice system ang umiral. Total naman, sa panahon ni Bongbong, okay naman ang justice. Ayan na natin yan.
Kaya pati yung Korte Suprema nakikialam pa eh. Bagay, mga ni Porci Duterte yun eh. Wala silang ginawa, kundi pakialaman eh. Pati impeachment, pinakikialaman. Nagkaroon lang sila ng konting poder, akala mo, Diyos sila. Tulad din sila ng Diyos pagdating ng araw. Tulad din sila ng Diyos. Akala nila ako most justice siya. Kasi kung pinakamataas na sila sa korte, wala. Lagot siyang mga yan. Akala nila. Sige, dito na lamang po ano. Ang ating ginawa, Biblia, at saka yung nangyayari, yung nabalita sa Bilyonaryo News Agency. Ano? Narinig ninyo at ginanyan ko yung video para makita yung mga mukha nila. Okay? Thank you for watching. Sana meron kayo natutunan. Huwag kayong magalit tayo. Yung iba nagagalit pa eh. Huwag kayong magalit. Tanggapin yung katotohanan na yung mga inuudulo ninyo. Ha? Huwag ganyan. Ayan yung sa korte kayo magdadakdak. Kaya sinabi ni Bato, make my day. Dakdak ng dakdak. Hangak-gak, nangagak. Sabi niya kay Sentry. Eh ngayon nasa siya. Ala, di siya makakagak eh. Sabi niya pag Sentry gusto mo, pusasan mo ako eh. Pag nandiyan na yung aresto di mayor ng ICC, sabi niya eh. No. Sabi ni Sentry, pagbigyan ko kuya. Hindi po, God bless us po sa inyo lahat. Ano? Ingat po tayo, lagi tayo nagdasal sa Diyos. Wala po tayong magagawa kundi lumapit tayo sa maibiging Diyos. Amen. God's good all the time. Bye. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Malibos.